ko.
Amen. So, magandang gabi po sa lahat. At pasensya na po at ngayon lang tayo na kabalik ng ating online Bible study dahil po na mayroong problema dito po sa Iloilo, lalo na po sa kasali yata sa Bacolod din, sa Negros. Iloilo, medyo nagkaroon po kami ng mga problema sa power, no, sa electricity. At ng January 2, nag-umpisa na po yung problema namin at wala po kaming stable na kuryente po dito. Madalas na brown out kaya na-inform po natin yung mga kapatid na yung ating Bible study was put on hold. At salamat at umpisa kahapon na stable na po yung aming power dito. Kaya agad-agad bumalik tayo sa ating gawain at ito po yung pag Bible study online at alam ko po na meron tayong mga dapat masagot na mga katanungan at alam kong nakalinya po itong ating mga pag-aaral tungkol sa destination ng Church, the Body of Christ, no? Members ng Church, the Body of Christ, kung saan ba talaga tayo spend ng ating eternity. Dahil yung pagkakaalam po ng marami na mayroong naniniwala na sa heaven. But tama yun, talagang totoo yun dahil yung Church, the Body of Christ is tong new creature na ito ay heavenly po ito at heaven bound. Pero dapat po natin malaman na there are three heavens. Mayroong tatlong langit po or heavens na na-mention sa Bible at yan po tayo nalilito, yan po tayo hindi nakakasiguro kung saan po tayo sa tatlong heavens na yan mag-spend ng ating eternity. At yung pag-aaral po natin na ito ay magpapaliwanag, magdadala po sa atin ng pang-uunawa kung saan po ba talaga tayo mag-spend ng ating eternity. At for the longest time, we believe that we will spend our eternity in the new heaven. Ngunit napag-aralan po natin nung nakaraan nating pag-aaral na yung new heaven pala ay naipromise yun sa Israel, sa earthly people of God na sila din yung titira sa new heaven na yan at new earth dahil nga yung heaven na yan ay nagko-complement po, yung new earth na yan ay nagko-complement po sa new earth. At ang new earth, doon po sila titira at kasali na din po yung new heaven na yan. At for the longest time, kahit na ako po, yan po yung paniniwala ko. Kaya thank you so much for the Word of God, no, sa kanyang King James Bible. At makita po natin pala kung pag-aaralan lang natin na hindi pala tayo mag-spend ng ating eternity doon sa new heaven. Kaya nga, yung tanong ngayon, saan nga ba talaga tayo mag-spend ng ating eternity? Definitely, hindi sa new heaven dahil napag-aralan na po natin yon. So, ngayon, meron namang belief na dapat nating bigyan ng kasagutan kung saan po ba talaga. Kasi meron naman nagsasabing doon tayo sa second heaven. Kasi alam naman natin na mayroong third, kaya definitely there is also second heaven na nagawa ang ating Panginoon. No? At bago po tayo mag-umpisa ng ating pag-aaral tungkol sa subject po na ito, ay ito nga po pala yung Iloilo Dispensation of Grace Bible Church at andito po tayo sa 7040 7th Street, Lawan Village, Balantang, Haro. Yan po ang ating lugar kung saan po tayo nag-fellowship. Doon tayo nag-Bible study congregationally. Yung mga kapatid natin nandito sa Iloilo. At ito po yung church na nag-preach ng Gospel of the Grace of God na yan lamang makakaligtas ng kaluluwa sa panahong ito ng dispensation of the grace of God. At yung gospel na yan ay matatagpuan lamang natin sa 1 Corinthians chapter 15 verse 1 to 4
At ang sabi diyan ni Apostol Paul na ang gospel na ito ay ang pananampalataya na si Jesus Christ ay namatay, bayad po ng ating mga kasalanan, at si Jesus Christ po ay inilibing at nabuhay po siya muli sa pangatlong araw upang tayo po ay bigyan ng buhay na walang hanggan. Pag yan po ang iyong pananampalatayahan, ay siguradong maliligtas po ang inyong kaluluwa. Okay? At wala na pong ibang gospel na makakaligtas ngayon sa panahon ito ng dispensation of the grace of God. Kaya kung yung mga naituro sa inyo ng inyong mga denominations, anong pangalan man ng denomination nyo, pag hindi ganyan ang naituro sa inyo, wala pong kaligtasan yun. Dahil iisa lang po ang gospel of the grace of God. At yan po ang gospel ni Jesus Christ sa Romans 1:16. Yan din po ang tinatawag na gospel ni Paul sa Romans chapter 2 verse 16. At yan din po yung gospel of the grace of God diyan sa Acts chapter 20 verse 24. At nilinaw ni Apostol Paul, yan po ay ang death, burial, and resurrection ni Jesus Christ sa 1 Corinthians chapter 15 verse 1 to 4. Okay, so before po tayo mag-start ng ating Bible study, upang maliwanagan po tayo sa issue na ito tungkol kung saan nga ba talaga ang mag-spend the eternity ang body ni Christ, kung saan ba siya dadalhin after mag-rapture or during the rapture, yung pag mangyari na yung ating blessed hope na pagdala sa atin ng ating Panginoong Jesucristo doon sa heaven. Which heaven? Saan bang heaven tayo dadalhin ang body ni Christ, at doon na rin tayo mag-spend ng eternity. So, bago po tayo mag-dive in sa ating pag-aaral ngayon, let us pray. Ama na banal, na papasalamat po kami sa iyo ng malaki at sa buong taon ng 2023 na andito po kami patuloy na gumagawa ng aming mga gawain, yung pagiging ambasador po namin, at gawain din pong mga secular upang kami po ay patuloy na mabuhay din sa mundo ito habang naghihintay kami na yung pagkuha sa amin sa pamamagitan ng rapture. At salamat po na well-equipped po kami na haharap sa year 2024. At alam po namin na papalapit po ang pagkuha mo sa amin. Kaya alam namin na ang mundo lalong humihirap, lalong mahirap ang pamumuhay dito, upang ngunit kami po na mga members ng body ni Christ ay lalo po kami na-excite dahil mas lalo naman pong lumalapit ang blessed hope namin hinihintay na yung pagkuha sa amin dito at pagdala diyan sa aming eternal abode diyan sa heaven. At yan po pag-aaralan namin ngayon, kung saan po ba talaga kami mag-spend ng aming eternity after na kukunin na po ninyo kami dito sa lupa. Salamat sa mga kapatiran, andyan ngayon online at walang sawang sumusubaybay sa gawain ito na pag-Bible study online sa aming mga friends. At nawa po ay marating po namin ang objective ng aming pag-Bible study na mai-preach po yung gospel of the grace of God. At nawa po ay may mga kaluluwang maliligtas. Yan po ang pangunahing objective po naming paggawa ng Bible study nito, upang maiparating sa mga taong hindi pa ligtas ang kaligtasan at makapaniwala sila sa gospel of the grace of God. Thank you so much sa iyong mga provision na binigay sa amin, spiritual man at mga material na bagay. We pray and thank you in Jesus' name. Amen. So, sa ngayon po ay magbubugas po natin ng ating Bible at sisiguradihon ko po na sa ating pag-aaral na mayroon pong mayroong tatlong heaven. Tatlong heavens na makikita natin sa Bible. Unang-una po ay pumunta si Paul doon sa third heaven. At hindi natin kaila na mayroon pong third heaven, kaya definitely mayroong second at mayroong first heaven. Sabi po dito sa 2 Corinthians chapter 12, sisiguraduhin po muna natin na mayroong mga tatlong heavens po sa ating pag-aaral.
Sabi dito ni Paul, "It is not expedient for me, doubtless to glory. I will come to visions and revelations of the Lord. I knew a man in Christ about 14 years ago." Actually, he was referring to himself, si kay Apostle Paul. "Whether in the body I cannot tell, or whether out of the body I cannot tell. God knows, such an one caught up to the third heaven." This guy, Apostle Paul, nagre-refer sa sarili niya na siya ay na-caught up into the third heaven. Okay? So, ibig sabihin, meron pong third heaven. At sinasabi po dito sa Nehemiah, chapter 9, verse 6, punta po tayo sa Nehemiah, chapter 9, verse 6, sabi po dito, papatunay po na meron talagang tatlong heavens po na nagawa ang Panginoon. Nehemiah chapter 9 verse 6, sabi po dito, "Thou, even thou art Lord alone. Thou hast made heaven," singular, and this is third heaven. "Thou hast made heaven," ginawa niya yung third heaven, "the heaven of heavens." Ang langit daw ng mga langit. So, ibig sabihin nun, ang third heaven is above ng mga heavens pa, which is plural. So, ibig sabihin, there is third heaven at meron pa ring langit ng mga langit. Third heaven, then second heaven, and first heaven. Ito yung ibig sabihin dito. So, these verses, 2 Corinthians chapter 12, verse 1 to 4, and Nehemiah chapter 9, verse 6, nagpo-prove talaga that there is third heaven, second heaven, and first heaven. Okay? So, hindi na tayo mag-isip pa, meron pang fourth, no? Kasi wala nang nasabi dito sa Biblia, sa King James Bible, na there is another heaven na pang-apat. But definitely, there are three heavens, the first, the second, and the third heaven. So, hindi na natin yan ma-disprove, andidiyan yan sa Bible. Ngayon, titingnan naman natin, no, kung ano-ano ba ang nakalagay ngayon sa first heaven. Ano ba ang andidiyan sa first heaven? Okay? So, yung first heaven, para malaman natin yung first heaven, ito yung nakalagay doon. Umpisa natin sa Genesis. Balik tayo sa Genesis. Sabi dito, Genesis chapter 1, verse 1, "In the beginning, God created the heaven and the earth." Singular. Isang heaven ang ginawa at isang earth ang ginawa. But verse 2, sabi niya dito, "And the earth was without form and void, and darkness was upon the face of the deep, and the Spirit of God moved upon the face of the waters. And God said, Let there be light, and there was light. And God saw the light, and it was good, and God divided the light from the darkness. And God called the light day, and the darkness He called night, and the evening and the morning were the first day." Then verse 6, sabi niya dito, "And God said, Let there be a firmament." So, gumawa siya ng heaven, no? But ang earth, but ang earth was submerged in the water. Ibig sabihin, formless ang earth, hindi makikita, at nakasubmerge siya or naka-immerse siya sa water. So, for the earth to be formed, may ginawa ang Panginoon. Sabi niya dito, verse 6, "And God said, Let there be a firmament in the midst of the waters, and let it divide the waters from the waters." So, gumawa ang Panginoon ng firmament,
no? Ng firmament in the midst of the waters. Sa gitna ng mga tubig, gumawa ang Panginoon ng firmament. Okay? So, yung ginawa ng Panginoon na firmament, no? Ang purpose is to divide the waters that na kung saan nakasubmerge ang earth. Okay? So, definitely, that firmament was or is strong enough to hold the waters that are above the firmament. Kaya akala ng iba kung ano lang itong firmament na to. Bibigyan ko kayo ng ideya kung ano itong firmament na ito. Exodus 24:10. Itong ginawa ng Panginoon. Exodus 24:10. Ito yung firmament na ginawa niya that divides the waters, no? Na kung saan nakasubmerge ang earth. Okay? So, Exodus 24:10. Sabi dito, hindi basta-basta ito yung firmament. Sabi dito, Exodus 24:10. Sabi niya na, and they saw the God of Israel, and there was under his feet as it were a paved work of a sapphire stone, and as it were the body of heaven in his clearness. So, itong firmament na to is like a sapphire stone. Hindi basta-basta yan. No? Matigas na bato, like a sapphire stone, ang firmament na ito. At marami pa mga verses na nag-describe sa firmament na ito na isa itong matibay na bagay that can hold waters above that firmament. Okay? So, ang purpose nito is to divide the waters. Balik tayo dito sa Genesis, chapter 1. So, sabi niya dito, verse 7, and God made the firmament and divided the waters which were under the firmament. So, ibig sabihin ngayon, may tubig na nasa ilalim ng firmament from the water which were above the firmament. At may tubig din which are above the firmament. Okay? Verse 8, and God called the firmament heaven. So, another heaven. Dalawang heaven na ngayon. Another heaven na. Meron na ngayon dalawang heaven. So, singular din. But singular din yung sa verse 1. So, meron ng dalawang singular na heaven. So, dalawa na ito. Okay? And the evening and the morning were the second day. Okay? So, meron na dalawang heaven. Then, verse 14. Punta tayo sa verse 14 ng Genesis chapter 1. And God said, let there be lights in the firmament. So, itong firmament na ito na ginawa ng Panginoon na may tubig, no? Inipon niyang lahat ng tubig sa ilalim ng firmament, pinababa niya lahat, at lumitaw yung lupa, yung earth. Tandaan nyo yung earth comprises only the soil or yung lupa lamang. Yan lang yung tinatawag na earth. Pagdating sa water, tinawag yun na seas or dagat. Tandaan natin, yung seas na yan, hindi kasama yan sa earth. Kasi yung earth, definitely, lupa lang yun. Okay? So, pagdating sa verse 14, yung firmament na ginawa niya, naglagay siya doon ng sun, ng light, which is the sun, moon, and stars. Tingnan mo And God said, let there be lights in the firmament, sa loob ng firmament. Not outside the firmament. Kaya yung sun, moon, and stars, wala yung sa space na sinasabi ng NASA. Wala ang space na sinasabi. But the sun, moon, and star is
are inside the firmament. Nasa loob ng firmament. Yung ginawa ng Diyos na divider ng tubig. Nasa loob ang sun, moon, and stars. Sabi dito, and God said, let there be lights in the firmament of heaven to divide the day from the night, and let them be for signs, and for seasons, and for days and years. Yan yung magdidetermine, no? Ng season. And God, and let them be for lights in the firmament. Yung ginawa niya, ilaw yun doon sa firmament, doon sa heaven, firmament of heaven, to give light upon the earth. So the purpose, yung paggawa niya ng mga lights na yon is to give light upon the earth. Yun yung purpose ng paggawa ng sun, moon, and stars. Okay? So, verse 16, and God made two great lights, the greater light to rule the day, and the lesser light to rule the night. He made the stars also. Yan yung mga lights na ginawa niya inside the firmament to give light unto the earth. Okay? Verse 17, and God set them in the firmament. Saan daw nilagay ng Panginoon? In the firmament. Not outside the firmament, but in the firmament of heaven to give light upon the earth. Verse 18, and to rule over the day and over the night, and to divide the light from the darkness, and God saw that it was good. Okay? So, titingnan natin ngayon. Ibig sabihin, yung sun, moon, and stars, kung saan nilagay niya itong mga bagay na ito to give light unto the earth, ay tinatawag din niyang heaven. So, ibig sabihin, meron ng tatlong heavens ang ginawa ang Panginoon. Kung saan nakalagay yung sun, moon, and stars, firmament yun, yung tinatawag na atmospheric heaven. Ito nga, dito lang sa taas natin, sa taas ng ulo natin. No? Heaven na yan. Yung nililiparan ng airplane, ng birds. No? Kung saan din yan sa taas-taas pa, doon yan yung sun, moon, and stars. Heaven na yan. Yung firmament na matigas na bagay na parang sapphire stone, heaven din yun. Yun yung pangalawang heaven. Yung third heaven, doon yung heaven of heavens na sinasabi doon sa Nehemiah chapter 9 verse 6. Okay? So, meron ng tatlong heavens. So, ngayon, bakit hindi ang pag-rapture, bakit hindi pwede doon dalhin sa first heaven na kung saan ang moon, ang stars, ang sun, yung body ni Christ? Bakit hindi doon pwede? Ano bang ando doon? Ando doon yung sun, moon, and stars. No? Then, titingnan natin ngayon kung ano pa rin ang ando doon. Punta tayo sa 1 Corinthians 2 Corinthians 4:4. Ephesians chapter 6 verse 12. Ephesians chapter 6 verse 12. Sabi po dito, for we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against the powers, against the rulers of darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. So, saan ba itong sinasabi ditong high places? Ha? Sabi dito? Ha? Yan yung high places na yan na sinasabi dito is the air. Yan yung kung saan yung sun, moon, and stars. Yan yung power kung saan ando doon yung principalities and powers
Saan yung rulers of darkness of this world against spiritual wickedness in high places. So, ibig sabihin, the stronghold of Satan right now is in the high places. He is the, tinatawag siya na prince of the power of the air. So, ibig sabihin si Satan is the one controlling right now the first heaven and his minions. Okay? Ha? Sabi dito? 2 Corinthians 4:4. 2 Corinthians 4:4, sabi dito. But, 2 Corinthians 4:4. Para malaman natin kung sino ngayon ang diyan sa first heaven. In whom the God of this world hath blinded the minds of them which believe not, lest the light of the glorious gospel of Christ, who is the image of God, should shine unto them. So, itong si Satan na ito, the God of this world, he is in this world. Satan, he is, his stronghold actually is in the high places, referring to the first heaven. Okay? Ephesians, balik tayo sa Ephesians, chapter 2, verse 2. Wherein in time past you walk according to the course of this world, according to the prince of the power of the air. Saan ba ito? Alam nyo ba kung saan ito? Ito yung atmospheric heaven. Satan is the prince of the power of the air. He is right now the prince of the first heaven. Kaya alam mo, pag rapture, hindi tayo dadalhin sa first heaven. No? Kasi Satan right now is the prince of the power of the air, no? Which is nag-refer sa first heaven. Okay? The Spirit now worketh in the children of this obedience. 2 Corinthians 5:1. 2 Corinthians, 1 Corinthians 15:53. 1 Corinthians 15:53. Ephesians 2:2. No? So, right now, the one dominating, no, ang naghari sa first heaven, kontrolado ito ni Satan. Kaya nga alam nyo kung saan nanggagaling yung mga aliens na yan. Diyan yan manggagaling. Sa first heaven na yan. Diyan nanggagaling ngayon. Diyan sila na hulog. Nung mag-rebelde si Satan, hindi niya kaya ang third heaven, diyan sila nahulog sa first heaven. Wala sila sa second heaven. Kasi alam mo, tingnan mo, ang second heaven, titingnan natin kung ano ang didyan. Bakit ang body ni Christ or si Satan hindi pwedeng tumira diyan sa second heaven? Ano ba yung second heaven? Alam naman natin na yung second heaven is a firmament. It is a strong stone, sapphire stone, no? Na nakakover sa earth to hold the waters that are above the firmament. Okay? So,
Ano ba yung makita natin doon sa second heaven? Okay, punta tayo. Genesis chapter 7 verse 11. Genesis chapter 7 verse 11. Okay? So basahin natin. Ano ang matatagpuan sa second heaven? Or sa firmament na yan na nag-divide ng waters? Genesis chapter 7 verse 11. Sabi dito, 7 verse 11. In the 600th year of Noah's life, in the second month, the 17th day of the month, the same day, were all the fountains of the great deep broken, and the windows of heaven were opened. So, ang meron dyan sa firmament na yan, na sapphire stone, na nag-divide ng water from above the firmament and under the firmament, is windows of heaven. Meron pong windows yan, yung firmament na yan. No? Merong bintana diyan. Kaya nung pagbaha ng panahon ni Noah, sabi dito sa nabasa natin, binuksan yung mga bintana na yan, kaya nahulog ang tubig which are above the firmament, kaya nagbaha na umapaw sa Mount Everest yung tubig. Kasi kung tubig lang ang nagaling sa deep, sa earth, no, sa fountains na binuksan ng Panginoon, ay hindi aabot yun sa aapaw sa Mount Everest, sa highest peak ng earth. Kaya ang ginawa ng Panginoon, binuksan niya yung windows of heaven at nahulog yung tubig at bumaha hanggang apaw sa Mount Everest during that time. So, itong matigas na bagay na ito na firmament na tinatawag na heaven, at alam natin na yun yung second heaven, ay hindi pwedeng tirahan ito, hindi livable ito. Bakit? It is a hard glass. No? Sapphire, at ang andidyan lamang ay windows of heaven. At ano pa? Titingnan ko. Papakita ko sa inyo. Ano pa? Meron dyan, Malakay 3:10. Sabi ng Panginoon, Malakay, ito, paborito ito ng mga Baptist eh. Malakay chapter 3, verse 10. Sabi dito, bring ye all the tithes in the storehouse, that there may be meat in mine house. And prove me now, herewith saith the Lord of hosts, if I will not open you the windows of what? Heaven. So, pwedeng dumaan dito ang tubig. Pwede rin ang dumaan dito ang blessings na ipapadala niya sa Israel kung yung Israel ay susunod lamang ng kanyang mga commandments. So, yan yung purpose ng windows of heaven. So, ibig sabihin, ang blessing na manggagaling, kung saan manggagaling ay sa third heaven, at ibubuhos niya, dadaan diyan sa firmament na diyan, bubuksan niya ang windows of heaven na nasa firmament, lalabas doon dadaan ang blessing galing sa third heaven papunta sa Israel. Kuha natin? So, bibigyan ko pa kayo ng isang kaalaman kung ano ba talaga ang tawag dito, ang firmament. No? Ano pa ang nalalagay diyan sa firmament? Bakit hindi livable ang firmament? Hindi pwede tumira dito si Satan. Nung inihulog siya from third heaven, hindi siya pwede tumira diyan. Firmament yan eh, matigas na bagay.
Itong second heaven is bagay lamang na nagsiseparate sa tubig. It is not livable. Kasi pagkakaalam natin doon tayo titira sa second heaven na yan. No. Second heaven is a strong sapphire stone, no, as described by Exodus chapter 24 verse 10, at nagdi-divide lamang yan ng tubig. Yan lang yung purpose niyan. At doon ang nakalagay ang mga door, which is ang access papunta sa third heaven, at ang mga windows na kung saan dumadaan ang blessing galing sa third heaven papunta sa Israel noong time na yon, at doon din dumaan yung tubig na ibinuhos ng Panginoon galing sa water above the firmament ng flood ni Noah. So, definitely, this second heaven, which is a sapphire stone, is not livable. Hindi pwede tirhan. Kasi ako dati, pagkakaalam ko rin, dito ako titira Pero hindi pala. Bakit? It is a strong stone, sapphire stone, no? Glass, it is a glass na described doon sa Ezekiel, it is a glass, no? Crystal glass na nag-divide ng water above and below the firmament. So itong second heaven ito is the access from earth papunta sa third heaven. Ando doon yung door. Ito ang door na nakalagay doon. Malakay 3:10. Revelation chapter 4 verse 1. Revelation chapter 4 verse 1. Tingnan mo. Sabi dito, after this I look, si John ito, yun, nang nagsulat ng Revelation, nung dinala siya doon sa langit, in the spirit, at ipinakita sa kanya ang mangyayari, no, in a short period of time after ng tribulation, after ng rapture. Sabi dito, after this I looked and behold, a door was open in heaven. Saang door ito ang binuksan? Sa second heaven, so that John can go or can enter into the third heaven with kung saan ipapakita sa kanya yung mangyayari dito sa earth in a short period of time na mangyayari. So saan dumaan si John? Galing dito sa earth, in the spirit, dinala siya doon sa third heaven, but dumaan siya sa second heaven, dumaan siya sa first heaven, which is atmospheric heaven, no, kung saan ang sun, moon, and stars. Then binuksan yung door sa second heaven, sa firmament, at tuloy siya doon sa third heaven, at doon nakita niya si Jesus Christ, at ipinakita sa kanya ng mga angels yung mangyayari sa future, sa tribulation period nung time na yon. So, tingnan natin sa Ezekiel chapter 1 verse 22. Kung ano itsura ng second heaven. Ezekiel chapter 1. Ezekiel chapter 1 verse 22. Ito yung nakita ni Ezekiel, ha? Verse 22, sabi niya dito, and the likeness, habang si Ezekiel andito sa lupa, no, may bumaba galing sa langit. Ito yung bumaba galing sa langit. Punta tayo sa verse 1. Ezekiel chapter 1 verse 1. Now it came to pass in the 30th year, in the 4th month, in the 5th day of the month, as I was among the captives, no, captive siya noon, by the river of Chebar, that the heavens were opened. Yung kalangitan were opened. No? Okay? Nabuksan ang kalangitan. So, ibig sabihin, yung door, nabuksan. And I saw visions. Okay?
May nakita siyang visions. So, may bumaba galing sa langit. Then sabi niya dito, ang nakita niya, verse 19. Verse 19 ha, ito yung nakita niya na bumaba sa langit. And when the living creatures went, the wheels went by them, and when the living creature were lifted up from the earth. So yung living creatures na yon na nakita niya, na bumaba, no, is lifted up from the earth. Umakyat na pabalik sa langit. Sabi niya dito, the wheels lifted up, whithersoever the spirit was to go, they went thither, was their spirit to go, and the wheels were lifted up against them, for the spirit of the living creature was in the wheels. When those went, this went, and when those stood, this stood, and when those were lifted up from the earth, the wheels were lifted up over against them, for the spirit of the living creature was in the wheels. Verse 22. And the likeness of the firmament, tingnan mo, take note, and the likeness of the firmament upon the heads of the living creature, yung likeness daw ng firmament na nasa itaas ng living creature na papunta sa heaven, ano daw? Was the color of terrible crystal. So the firmament that divides the water which are above the firmament and the water below the firmament na inipon sa ilalim ng earth ng Panginoon is a terrible crystal stretched forth over the heads above. So, yung nakita ni Ezekiel, yung firmament na ito is stretched forth. Crystal. Ang nakita sa Exodus, sapphire stone. Crystal, matigas na crystal. No? Kasi, alam nyo, hindi naman ito malambot lang. Dahil kung malambot ito, hindi ito kayang mag-load ng napakaraming tubig na nasa ibabaw ng firmament. Ganon ang second heaven. So the second heaven is not livable. The purpose of second heaven is to divide the water na noon ay naka-submerge doon ng earth upang lumitaw yung lupa doon sa Genesis chapter 1 verse 7. That was the purpose of that firmament, to hold the water that are above the firmament. Yan yung purpose niya. So, ibig sabihin, nobody can live above the firmament because all over are water. Okay? But there is a door, no? Kasi sabi doon, door, mayroong windows, plural, at yan ay access papunta lahat doon sa third heaven kung saan ang God nakatira, the dwelling place of God. So tingnan mo, kaya gusto ko talaga maklear ito, no? Na the second heaven is not livable. Even Satan right now and his minions who were thrown by God, no, na na-fall galing sa third heaven when he rebelled against the God of heaven, ay inihulog dito sa first heaven. Kaya si Satan nagiging prince of the power of the air because the stronghold of Satan right now is in the first heaven. Kaya napakadali lang nilang pumunta dito sa earth. Kaya andyan lang sila sa taas. Di ba? Kaya yung mga aliens, saan ba galing yung aliens na yon? Galing ba yan sa third heaven? No. Galing yan dyan sa
first heaven. Diyan lang yan sila manggagaling. Kaya nga may mga sightings na ngayon ng mga UFO, mga aliens. Kasi diyan lang yan sila. Doon ang stronghold nila sa first heaven. Kaya nga na-manipulate nila ngayon. Saan ba nagmamanipulate ngayon si Satan? Saan ba yung harp na yan ngayon? Nasa heaven. Diyan sila nagmamanipulate. Kaya pagdating ng panahon, saan ba makikita yung mga miracles ni Satan sa time ng tribulation period? Sa heaven makikita, gagawa siya ng mga miracles. Diyan yan sa first heaven. Satan right now is not, and his minions are no longer in the third heaven. Diyan sila ngayon sa first heaven. But during the second half of that tribulation period, Michael will fight against Satan, the devil, and his minions. Then they will be thrown totally in the earth. Kasi, kailangan pag-reign ni Jesus Christ for 1,000 years, yung heaven na yan, yung first heaven na yan, dapat malinis. Wala si Satan dyan, wala yung mga minion niya dyan. Kaya sa 1,000 years ni Jesus Christ na reign, malinis yan. Wala sila ni Satan dyan. Saan sila? Itatapon na muna doon sa bottomless pit. For 1,000 years. Okay? So, but, pag-rapture natin, no? Hindi tayo dadalhin sa first heaven dahil andyan pa si Satan at hindi talaga tayo titira dyan. Kasi yung first heaven na yan, pagpapalitan na yan ng new heaven, ay yung first heaven na yan ay magko-complement sa new earth na kung saan titira si Israel. Yung earthly people ng God ni Jesus Christ. So, saan ba talaga tayo dadalhin? Doon tayo dadalhin talaga pag-rapture sa third heaven. Hindi tayo pwede dalhin sa first heaven. Diyan sila ni Satan at sa kanya-kanyang minion. Diyan siya yung prince of the power of the air. Diyan siya ngayon nakatira. Diyan yung kanyang stronghold sa high places na yan. Then, saan tayo dadalhin? Hindi tayo pwede sa second heaven because second heaven is a firmament. It is a strong glass, a sapphire stone. It is not livable. The purpose of heaven, of second heaven, is just to separate, to contain, to hold the waters that are above the firmament. Yan yung purpose niya. And God put a door wherein maka-access yung galing sa third heaven papunta sa lupa, no? Diyan dumadaan sila ni Michael yung mga angel doon nung panahon ni Jacob, 'di ba? Makita yung stair nung natulog si Jacob, din nag-dream siya, nakita niya yung stairs from heaven, no? Doon sa earth, doon sa tinulugan niya na lugar at paakyat doon sa heaven, doon yun. Sa windows of heaven, sa door pakanto sa heaven. Dumadaan yung mga angel doon, papunta doon sa langit, sa third heaven, papunta sa lupa. Habang nagmi-minister sila sa Jewish people in time past. Doon sila dumadaan sa door na yan. But they do not live in the second heaven, which is a firmament, or which is a hard glass, crystal glass. So makita natin, mga kapatid, na walang tumitira doon sa second heaven na yan. Glass lang yan. And the purpose is to separate. No? So, tingnan mo. Ano yung above the firmament? Ano yung above sa second heaven? Okay? Sabi dito, Psalms 148. Psalms 148. Psalms 148. Verse 1 to 4.
Sabi dito, praise ye the Lord from the heavens. Alin sa kalangitan, plural. Praise Him in the heights. Praise ye Him, all His angels. Praise ye Him, all His hosts. Praise ye Him, sun and moon. Praise Him, ye all ye stars of light. Praise Him, ye heavens of heavens, and ye waters that be above the heavens. So, listen to this. There are waters above the heavens. Plural. May tubig above sa heavens. Plural yung pagkasulat. Ibig sabihin, may tubig above the first heaven and second heaven. So above the second heaven, the firmament is waters. Water. Ano pa ang above doon? Ezekiel? Ezekiel 22? Tingnan mo. Balik tayo doon sa Ezekiel chapter 1. Ano pa ang above sa firmament? Ezekiel chapter 1 verse 22. Makita natin ulit doon. Ezekiel chapter 1 verse 22. And the likeness of the firmament upon the heads of the living creature was as the color of the terrible crystal stretched forth over their heads, and under the firmament were the wings straight, the one toward the other. Every one had two covered on this side, and every one had two which covered on that side their bodies. No? Then verse 25, and there was a voice from the firmament that was over their heads. So may mga voices above the firmaments na over sa kanila. When they stood and had let down their wings, and above, verse 26, and above the firmament that was over their heads was the likeness of a throne. So, anong ando doon sa above sa firmament pa? Na water, maliban sa water, nakikita ni Ezekiel, was the likeness of throne. Ando doon yung trono ng God. Above the firmament, above pa ng water, sa firmament, as the appearance of a sapphire stone, and upon the likeness of the throne was the likeness as the appearance of a man above upon it. So nakita pa doon ni Ezekiel ang appearance sa baba, sa taas pa ng firmament, na kung saan ando doon yung water, sa taas pa noon nakita pa ni Ezekiel ang appearance ng likeness of man. Sino ba ang man? Sino bang tao ando doon ngayon sa langit, above the firmament? Wala nang iba, iisa lamang ando doon ngayon, ay si Jesus Christ. The likeness of the Son of Man, ando doon. So, ibig sabihin, ang above the firmament, na second heaven, waters, then above that, ando doon ang throne of God. Ando doon yung third heaven. The heaven of the heavens. Ando doon above the second heaven. That strong sapphire stone crystal glass. Ando doon yung heaven of heavens. The third heaven, the dwelling place of God. The realm of God. Or ang puluyan sang Diyos. No? Tingnan natin. Psalms 29:10. Psalms 29:10. Anong sabi dito? Sabi dito, Psalms 29:10, the Lord sitteth upon the flood.
Saan yung trono ng Panginoon? The Lord sitteth upon the flood. Ibig sabihin, ang third heaven, na kung saan yung throne ng Panginoon is above pas ng water, above the firmament. Kaya sabi dito, the Lord sitteth, nakaupo upon the flood. The Lord sitteth king forever. Mga kapatid, napakadaling maintindihan, no? Kung saan yung second heaven, first heaven, at third heaven. But for the longest time, yun yung akala natin na yung titirhan natin ay yung second heaven. Kung saan sila ngayon ni Satan dahil doon tayo ipapalit. Ang totoo niyan, talagang doon tayo ipapalit kung saan sila ni Satan nanggaling. At alam naman natin na si Satan at saka yung makasama niyang minion na mga angels na kasama niya nagrebelde ay galing sa third heaven. So, ibig sabihin ngayon, there are vacancies in the third heaven na kung saan yung function nitong mga nahulog doon sa first heaven na kasama ni Satan, vacant ngayon. Kaya yung mga positions na yan are waiting for the members of the body of Christ to be raptured in due time after the fullness of the dispensation of the grace of God, the fullness of the Gentiles. Doon tayo pupunta sa third heaven to fill in those vacancies right now in the third heaven. Vacant ngayon yan. Wala ando doon. Wala doon sila ni Satan. Kasi nga, yung lugar nila doon na bakante dahil itinapon sila sa first heaven. Yung domain nila ngayon is the first heaven. Kaya tingnan mo, ang daming mga kababalaghan nangyayari sa heaven ngayon, sa first heaven, because andidiyan sila ni Satan. Andidiyan yung mga wandering stars na sinasabi nila mga planets. They are not planets, they are not Mercury, they are not Neptune, they are not Saturn, but they are actually the rebel angels na nagwander diyan sa first heaven. Ha? Deuteronomy 26:15. Deuteronomy 26:15. Ano sabi dito? Sabi dito sa Deuteronomy 26:15. Sabi dito, look down from thy holy habitation from heaven. So ang Panginoon ay nakatingin galing doon sa holy habitation niya sa third heaven, and bless thy people Israel. Ang God of Israel in time past, galing sa third heaven, ang kanyang blessings ay nagbe-bless siya sa Israel, and the land which thou hast given us, as thou swearest unto our fathers, a land that floweth with milk of and honey. So, alam nyo, yung lahat ng blessing ng Panginoon, mga mana na yon, ay galing yon sa third heaven. At binubuhos ng Panginoon yon galing sa third heaven. Binubuhos niya sa Israel dati, doon yan dumadaan sa mga windows of heaven. Hindi galing yan sa second heaven, hindi galing yan sa first heaven, galing yan doon sa third heaven. Sa kung saan nakatira ang Diyos, ang Panginoon, ang God. So, bakit ngayon magtataka kayo? Yung spiritual blessings ba natin, Ephesians, punta tayo sa Ephesians. Chapter 1. We members of the body of Christ, meron po tayong what? Spiritual blessings na naghihintay sa atin. Tatanungin ko kayo ngayon,
Sa understanding nyo ba? Sa pagkakaintindi nyo ba? Yung mga spiritual blessings natin, nasa sa first heaven? Sagutin nyo. Nasa first heaven? No. Wala. Yung spiritual blessings ba natin na na-mention dito sa Ephesians chapter 1 verse 3, sabi dito, Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who hath blessed us with all spiritual blessings in the heavenly places in Christ. Saan ba ito? Nasa first heaven? Wala. Bakit? Sino bang nakatira ngayon sa first heaven? Sun, moon, stars, to give light the earth, and Satan and his minions nasa first heaven. Kaya wala diyan yung atin mga spiritual blessings. Yung mga blessings na ibinubuhos ng Panginoon sa Israel, saan galing? Sa third heaven? Binubuhos niya, binubuksan niya yung, sabi sa Malakay, binubuksan niya yung windows of heaven at binubuhos niya yung blessing papunta sa Israel. So, yung blessing natin na spiritual blessing, saan? Nasa third heaven. Wala sa first heaven, wala sa second heaven, dahil ang second heaven is a glass, sapphire, stone, crystal glass, water ang nasa sa taas, kaya wala tayong spiritual blessings dyan. Saan ang ating spiritual blessing? Nasa third heaven. Kaya, it is obvious, it is normal that during the rapture, we will pass through the first heaven. Dadaan tayo dyan sa first heaven na yan. Dadaan tayo sa second heaven. Bubuksan yung door at papasok tayo doon sa third heaven. Doon tayo dadalhin pag rapture. At doon tayo stay forever with the Lord. Okay? Kaya, yung paniniwala natin na doon tayo sa second heaven, please, kahit na ako noon, yan din ako naniniwala. But, through this study, pag-aralan natin mabuti para hindi tayo mangin. Yes, aaminin ko yan. For the longest time, yan din yung aking paniniwala. But, no. Hindi tayo titira sa second heaven. Second heaven is not a livable place. It is a glass, and its purpose is just to hold the water that is above that glass, that are above that glass. But our destination actually is the third heaven, where Jesus Christ right now, and his throne, sitting at the right hand of God. It is a livable place, ang third heaven, dahil doon nga nagli-live, doon nagdidwell si Jesus Christ ngayon. Doon nagdidwell yung mga angels na nagmi-minister sa God. Doon mismo ang God the Father nakatira sa third heaven. And listen to this. Anong sabi ni Jesus Christ pag rapture sa atin? Punta tayo sa 1 Thessalonians chapter 4 verse, sabi dito, 1 Thessalonians chapter 4. Sabi niya dito, verse 17 na lang tayo kasi alam niyo, rapture naman ito. Then we which are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and so shall we ever be with the Lord. So, sabi dito, so shall we, after the rapture, so shall we ever be with the Lord. Magtatanong ako sa inyo, saan ba ang dwelling place ni Lord Jesus Christ? Second heaven or third heaven? Third heaven. Bakit? Second heaven is not a livable place. It is a glass, molten glass, a sapphire stone that only hold the waters that are above the firmament. So,
yung ating destination is the third heaven, doon po tayo titira. Doon tayo i-rapture. Hindi po tayo, pag-rapture sa atin, hindi po tayo dadalhin sa first heaven, second heaven, but doon sa third heaven mismo, at yan po ang magiging eternal abode po natin, ang third heaven. Dahil nga po itong first heaven na ito, ay ito yung sinasabi na nagiging marumi. Ito yung first heaven at second heaven na ito ay nagiging marumi in the sight of God during the rebellion of Satan. Bakit? Dito nga sila inihulog ng Panginoon sa first heaven ito. Kaya nga papalitan siya. Papalitan siya ang first heaven na ito doon sa Revelation chapter 21 verse 1. Papalitan siya niyang new heaven at yan yung ibibigay din. Promise yan sa Israel. Hindi tayo titira dyan. Lalong hindi tayo titira sa second heaven dahil nga po it is only a molten glass that divides the water that are above the firmament. Our destination is the third heaven kung saan si Jesus Christ. Sana po naging maliwanag po yan. Then, next po natin na study, pag-aralan na din po natin kasi for the longest time, yan din po ang paniniwala pa natin na isa na mali, na yung new heaven at saka new heaven, which is the New Jerusalem, ay tayo din po ang titira doon. Yan din pong paniniwala ng marami. Kasi yan po ang turo sa atin ng mga denomination matagal na po. Kaya minsan mahirapan tayo mag-unlearn ng katotohanan na yan. Na hindi pala tayo titira dyan sa New Earth, New Jerusalem na yan. No? So sana po nagiging maliwanag po pag-aaral natin. Tandaan natin, the first heaven where the sun, moon, and stars was put by God to give light unto the earth is now the stronghold of Satan and his minions. Kaya nga tinawag siya Prince of the Power of the Air. No? Diyan po siya nakatira ngayon. That is why it is easy for them to punta-punta dito sa earth. Dahil andiyan lang po sila sa itaas natin. Kung saan po nakatira yung sun, moon, and stars. Okay? So sana po naging maliwanag po yan sa pag-aaral natin. Kung meron po kayong mga questions, no? Actually, merong questions, no? Bibigyan ko yan ng time. Bakit daw plural yung new heavens na sa prophecy sa Isaiah at saka singular doon sa Revelation chapter 21, no? Alam niyo po, merong talagang kasagutan pala, no? Meron talagang kasagutan yan kung bakit singular at plural at bakit doon ay singular, no? Kasi kung titingnan mo lang itong firmament na ito, kung titingnan mo, halos isa lang ito sila. Yung firmament at yan yung first heaven andito sa ilalim niya, no? Kaya sa tingin ni John, sa kanyang vision, iisa lang yan because it was a vision by John doon sa Revelation chapter 21. But dito naman sa Isaiah was a prophecy, no, that was given unto the prophet Isaiah by God. So the second heaven, which is the firmament, sa tingin ni John, isa lang yan doon sa Revelation. Kasi vision niya yun. So, thank you so much po sa pag-aaral natin ngayon. Sana naging miliwanag po sa atin yung ating final destination ay yung third heaven. No? So, kaya ko talaga dinala ito upang magiging clear po sa atin, magiging maliwanag po na yung second heaven po, yung firmament na yan was not designed by God, no? Na para titirhan. Whether ng mga celestial being, no? Hindi pwede titirhan yon dahil molten glass lang po yon upang mag-divide lamang ng water na above sa firmament at ng water below the firmament na inipo ng Panginoon doon sa earth
at tinawag niya na seas. Yun yung tubig sa ilalim sa firmament. No? Kaya pag ipon niya ng water which was under the firmament, lumitaw itong first heaven, nagiging atmospheric heaven. Yan yung nagiging first heaven. Diyon niya nilagay yung sun, moon, and stars. No? So, napakaganda po tingnan kung paano ginawa ng Panginoon yan. No? Siguro, habang ginagawa ng Panginoon yan, napaka-grandeur, no? Kung titingnan natin, sinasabi lang niya, binabanggit lang niya ng kanyang salita ay nangyayari na yon. Ganun ka-powerful ang ating Panginoon, Jesus Christ, no? Kasi siya din po ang gumawa niyan. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. And everything that was created by Him, by that Word, by Jesus Christ. Talaga naman, yung Lord Jesus Christ natin, siyang gumawa lahat po ito, ng mga bagay na to. So, thank you so much. At bago po tayo mag-close sa ating pag-aaral, ito nga pala po yung Iloilo Dispensation of the Grace of God, ang only. Kaya sinasabi ko itong only dahil ito pa lang po ang alam ko dito sa Iloilo na church na nagtuturo na yung kaligtasan ngayon ay sa pamamagitan lamang ng only gospel ni Apostol Paul sa panahon ng Dispensation of the Grace of God. At yung gospel na yan ay sa pamamagitan ng pagpananampalataya natin na si Jesus Christ ay namatay, bayad po natin kasalanan, siya po ay inilibing at nabuhay muli sa pangatlong araw upang bigyan po tayo ng buhay na walang hanggan. No? Thank you so much. Bago po tayo mag-close, nalulungkot din po ako kasi meron tayong mga friends that are abroad, no, na hindi makaintindi ng Tagalog. No, kaya meron sila mga message if I can teach this lesson in English, but alam niyo naman na mas binibigyan natin ng priority yung mga kapatid po natin kasi marami din tayong nanonood sa atin na mas naintindihan po nila ang Tagalog. At pag in-English po natin, lalo din po ako, nahirapan din mag-English, kaya mas natutuwa tayo mag-Tagalog. Pero isang panahon, ipipreach ko po ito sa English para po mapagbigyan naman natin yung mga kapatid natin na ando doon sa ibang bansa, no, na nakikinig din po sa atin. Kasi marami na talagang nag-request if I can say this study in English, dahil interested sila sa mga title ng ating pinag-aaralan. So, we are so blessed, that we have this book. We have this book, King James Bible, kung saan ay preserve ng Panginoon para sa atin po. Ito po ang King James Bible. Alam ko po na meron din pong makitang mga differences dito dahil nga alam natin na translation po ito from Hebrews and Greek, at alam naman natin na meron talagang mga konting mga masabi nating hindi nagtugma sa Book of Chronicles at sa Book ng Kings, yung mga edad ng mga kings dati na nakatira, iba yung edad sa Chronicles, iba doon sa but this masabi nating mali na pagkasulat, clerical error ng mga nag-translate ay hindi po makakakuha ng pagka-inspired ng ating King James Bible. Tama lahat ang mensahe na nandito na ipinasulat ng Panginoon, although may mga clerical errors, sa mga edad ng mga kings doon sa Israel. But I assured you na tama talaga itong King James Bible at dito po natin kinukuha yung aral natin. Thank you so much. Then let us close in prayer. Kung meron po kayong mga questions, pakisulat lang po dyan at sisikapin po nating masagot po yan. Ama na banal, salamat po sa aming mga natutunan sa panahon ito. Salamat sa mga kapatid na sumusubaybay at walang sawang gustong matuto
sa pag-aaral namin na iyong mga salita, lalo na po sa mga importante na mga issues, kung saan po kami talaga titira, saan kami dadalhin, at makurik po ang aming mga paniwala noon, ma-unlearn po namin ang mga maling paniniwala na turo sa amin, at nadala din po namin na paniwalaan. Salamat sa iyong Bible na ibinigay sa amin, na diyan makita po namin ang katotohanan, at kung magpakurik lamang po kami, ay hindi naman mahirap maintindihan kung kami mag-aral rightly divided na iyong mga salita. Thank you so much sa aming Apostol Paul, na nagbigay ng kanyang buhay, nagdedikar ng kanyang buhay upang maisulat po ito, ang mga instruction para sa amin, Romans to Philemon. At thank you so much din, lalong-lalo na sa iyong only Son, Jesus Christ, na binigay ang kanyang buhay upang bayaran aming mga kasalanan, upang makatanggap po kami ng buhay na walang hanggan. Thank you so much sa Holy Spirit na siyang nag-guide sa amin ngayon at nag-dwell sa amin upang kami po ay masilyuhan at maging masecure ang aming kaligtasan hanggang sa panahon, sa araw ng redemption po namin, nadalhin na po kami ninyo dyan sa third heaven. Thank you so much, God, sa iyong pagmamahal sa amin. At hindi nyo ipinagkait ang iyong only Son. Nagtiis upang kami po ay iligtas. Salamat sa mga kapatid na wala din pong sawang nabibigay ng kanilang precious na time sa aming pag-aaral. Sa aming mga friends, na sana po ay naabot sila ng gospel at nakabilib na po sa gospel of the grace of God. Thank you so much in the name of Jesus Christ. Amen.